Pebrero, taong 2026. Narito na po ang Super Balita sa gabi. Ang po ang inyong kapuso, Shirley Escalante. Pinakamainit at pinakasariwang mga balita ang ihatid namin sa inyo. Narito po ang mga headlines. Ito ang Super Balita sa gabi. Bagyong Basyang inaasang maglalandfall sa Surigao del Sur ngayong gabi o bukas ng umaga. Ayon sa Pag-asa, preemptive evacuation isinagawa na sa Caraga Region at Negros Island. Kauna-unahang Oplan Kontrabaha Summit isinagawa ng Department of Public Works and Highways sa lungsod ng Maynila. Inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo nitong Enero 2026 tumaas sa 2% kumpara sa 1.8% noong December 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa na naharap sa kasong murder sumuko sa NBI Cebu. Senator Bong Revilla na nakadetine sa kasong malversation kaugnay sa flood control scandal mananatili sa Quezon City Jail dormitory sa Payatas matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang mosyon na mailipat sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Mga yate at iba pang water assets na mga sangkot sa flood control scam na diskubre ng Marina. Senate President Tito Soto itinanggi na may term sharing agreement sila ni Senator Loren Legarda. Mag-inang Molinito na ihatid na sa huling hantungan sa Taguig. Babaeng nagbenta ng 11 buwang gulang na sanggol sa Facebook sa halagang 50,000 pesos hinatulang guilty ng Quezon City Regional Trial Court. At tawi-tawi nilagay sa state of calamity dahil sa sunog na tumupok sa 1,000 bahay sa bayan ng Bonggao. Ito ang Super Balita sa gabi. Super DZWD Bantay Bagyo. Napanatili ng Bagyong Basyang ang lakas nito habang papalapit sa Caraga Region. Ayon sa Pag-asa, huling nakita ang sentro ng bagyo sa layong 115 kilometro sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito, ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 75 kilometro bawat oras. Malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 70 kilometro bawat oras. Tinatahak nito ang Pakanlurang Hilaga o Pakanluran, Hilagang Kanlurang direksyon sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Ayon sa Pag-asa, inaasahang magla-landfall ang bagyo sa gitnang bahagi ng Surigao del Sur ngayong gabi o bukas ng umaga. Nakataas ang storm signal number 2 sa Siquijor, katimugang bahagi ng Negros Oriental, katimugang bahagi ng Negros Occidental, katimugang bahagi ng Cebu, katimugang bahagi ng Bohol. Sa Mindanao naman, nakataas ang storm signal number 2 sa Surigao del Norte, kabilang ang Siargao, Bukas Grande Islands, Surigao del Sur. Ang dulong bahagi o dulong hilagang bahagi ng Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, hilagang bahagi ng Bukidnon, hilagang silangang bahagi ng Lanao del Norte, hilagang silangang bahagi ng Misamis Occidental at Camiguin. Nakataas naman ang storm signal number 1 sa katimugang bahagi ng Occidental Mindoro, katimugang bahagi ng Oriental Mindoro, Romblon. Hilagang bahagi ng Palawan kabilang ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands at ang katimugang bahagi ng Masbate. Sa Visayas, nakataas ang storm signal number 1 sa katimugang bahagi ng Eastern Samar, katimugang bahagi ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte. Nalalabing bahagi ng Bohol, nalalabing bahagi ng Cebu, nalalabing bahagi ng Negros Oriental, nalalabing bahagi ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique. Nakataas naman ang storm signal number 1 sa Mindanao sa mga sumusunod na lugar: Dinagat Islands, Hilaga at gitnang bahagi ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte.
Hilagang bahagi ng Davao del Sur, nalalabing bahagi ng Bukidnon, hilagang bahagi ng Cotabato, Lanao del Sur, hilagang bahagi ng Maguindanao del Norte, hilagang bahagi ng Maguindanao del Sur, nalalabing bahagi ng Lanao del Norte, nalalabing bahagi ng Misamis Occidental, silangan at gitnang bahagi ng Zamboanga del Norte, hilaga at gitnang bahagi ng Zamboanga del Sur at ang hilagang bahagi ng Zamboanga Sibugay. Super Radio DZDD Bantay Bagyo. Pinag-iingat ng pag-asa ang publiko sa epekto ng bagyong Basyang, partikular ang mga nasa Visayas at Mindanao. Sinabi ni Dr. Nathaniel Servando ng pag-asa patuloy na papalapit sa kalupaan ng bagyo at direkta maapektuhan ang iba't ibang bahagi ng Mindanao, partikular ang hilagang bahagi ng Mindanao at ang Visayas. Tumaas din anya ang risk impact sa mga sumusunod na oras, lalo't inaasahang tatama sa lupa ang bagyo ngayong gabi o bukas ng umaga. Ang landfall ay sa bahagi ng Surigao del Sur. Mayroon din umanong landfall area sa bahagi ng Visayas at Palawan. Ayon kay Servando, asahan na malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan at pagguho ng lupa. May banta rin ng malakas na hangin na posibleng makasira ng mga bahay at makatumba ng mga puno. Payo sa mga residenteng nakatira sa mga coastal communities, mag-ingat laban sa storm surge, ang maalong karagatan at iwasan muna ang paglalayag. Maging alerto at agad na sumunod sa mga utos ng mga lokal na otoridad. Maghanda rin ng mga emergency kit. Umabot sa mahigit 1,800 pamilyang nailikas sa Caraga Region bilang paghahanda naman sa epekto ng bagyong Basyang. Ayon kay Carlo Boneta Becerra, Information Officer ng Office of Civil Defense Region 13, katumbas ito ng 6,150 individual. Anya binuksan nilang nasa 37 evacuation centers sa rehiyon. Tiniyak ni Becerra, sapat ang mga family food packs at hygiene kits na ipamamahagi sa mga maapektuhan ng bagyo. Posibleng dito maglandfall sa may Surigao del Sur area po ang bagyong Basyang mamayang gabi or tomorrow morning. Ngayon po nasa red warning na po yung lahat ng probinsya ng Caraga. Heavy to moderate rain showers po yung na-experience natin ngayon dito sa rehiyon po. Yan po ang tinig ni Carlo Boneta Becerra, Information Officer ng Office of Civil Defense Region 13. Nagpatupad ng preemptive evacuation sa ilang lugar sa Negros Island Region bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Basyang. Ayon kay Marigel Datuon, Information Officer ng Office of Civil Defense sa Negros Island Region. Partikular iyan sa bayan ng Valladolid sa Negros Occidental at sa bayan ng EB Magalona. Nag-advise na din naman po si Regional Director Donato Sermeno po na mag-preemptive na po yung lahat ng mga affected ng bagyong Pino po kasi as per the track po na nakita natin na binigay po ng Pag-asa, no, parang katulad po siya nung sa bagyong Pino. So yung mga area po na dinaanan po ng Pino, nag-advise na din po si Director Donato Sermeno na mag-preemptive na din po sila. Inabisuhan ang ilang lugar malapit sa Bulkang Canlaon sa Negros Island na maghanda dahil sa posibleng flash flood. Actually po, yung sa Canlaon po, yung sa peak po ata, parang may mga debris pa po doon na naiiwan. Okay. Kaya po, pag umuulan, naka-flash po siya pababa. Yan po ang tinig ni Marigel Datoon, Information Officer ng Office of Civil Defense, Negros Island Region. Tiniyak ng opisyal na may sapat na family food packs para sa mga maapektuhang residente. Nakatalaga naman sa mga warehouse sa Visayas at Mindanao ang sapat na resources. Natutugon sa mga pangangailangan ng mga maapektuhan ng bagyong Basyang. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, naka-preposition na o nakatalaga na ang mga family food packs, hygiene kits sa Caraga Region, partikular sa Surigao del Sur kung saan inaasahang magla-landfall ang bagyo. Ang Department of Social Welfare and Development, of course, meron na po tayong mga isinasagawa na initial na tulong sa mga naapektuhan natin mga kababayan. Gayun din po,
nais nating banggitin na sapat po yung resources natin na nakapreposition sa mga iba't ibang warehouses, gayon din po sa mga iba't ibang critical and major ports around the country. Ayon kay Assistant Secretary Dumlao, kabilang sa mga nabahagian na ng ready-to-eat food boxes ay ang mga na-stranded sa mga pantalan sa Surigao, Region 6 at Negros Island sa masamang panahon. Meron po tayong mga kababayan na stranded po sa mga ports dyan sa Surigao, gayon din po sa Region 6 and in the Negros Island region. So, meron na rin po tayo na ipahatid ng mga ready-to-eat food boxes kasi mahalaga iyan sa mga ports. Batay sa datos ng DSWD, 1,710 families katumbas ng 5,847 na mga individual ang nasa evacuation center sa Surigao del Sur. 101 families katumbas ng 268 na mga individual sa Surigao del Sur ang lumikas naman sa kani-kanilang o sa bahay ng kani-kanilang mga kaanak. Umabot na sa 4,488 ang mga stranded na pasahero sa 50 pantalan sa bansa dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Basyang, ayon sa Philippine Coast Guard. Pinakamarami ang mga naitalang stranded sa Western Visayas na umabot sa 992 na mga pasahero. Stranded din ang nasa 1,482 rolling cargos, 111 na mga barko at isang motor bangka. O dito nasa 160 na mga barko at 23 motor bangka ang pansamantalang nagkakanlong sa mga pantalan dahil sa bagyo. Suspendido ang operasyon ng pagmimina sa lalawigan ng Davao de Oro bunsod ng bagyong Basyang. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Davao de Oro, kahapon pa pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga minero na pansamantalang itigil ang kanilang operasyon. Hinikayat ang publiko na maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa lalo't nararanasan sa lalawigan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Suspendido ang island hopping activity sa Coron, Palawan dahil sa inaasahang malalaking alon dala ng bagyong Basyang. Batay sa Sea Travel Advisory ng Philippine Coast Guard Station Northeastern, Palawan, ipinagbabawal ang paglayag sa iba't ibang isla lalo na sa Malcapuya Island, Banana Island at Ditaytayan, gayon din sa mga isla ng Linapakan para sa maliliit na bangka na may kapasidad na 35 gross tonnage kasama ang lahat ng mga tourist boats. Pinayuhan ng Coast Guard ang publiko na huwag munang tumawid sa dagat o pumalaot sa mga barko at bangka. Super Balita sa Gabi. Isinagawa naman ngayong araw ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kauna-unahang Oplan Kontrabaha Summit sa lungsod ng Maynila. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang summit na dinuluhan ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan kabilang sina MMDA General Manager Nicolas Torre III at dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Sinabi ni Secretary Dizon, layo nitong paigtingin at palawigin ang Oplan Kontrabaha alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos para matiyak ang kahandaan ng pamahalaan sa tagulan. Binigyan din ang kalihim na maraming maaaring gawin para maresolba ang baha nang hindi kinakailangang gumastos ng bilyon-bilyong piso ang pamahalaan. Tiniyak ng kalihim, patuloy na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para maibsan ang matinding pagbaha gaya ng pagpapalawak ng mga ilog, pagtatayo ng retention ponds at pag-reactivate ng cut-off channels. Nagpasalamat ang kalihim sa mga government agencies at sa pribadong sektor sa pagpapahiram naman ng mga equipment. Super Balita sa Gabi. Naitala ang 2% inflation rate o antas ng bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo nitong Enero 2026. Ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority, mas mataas iyan kumpara sa 1.8% na inflation rate noong Disyembre 2025. Pangunahing nakapag-ambag sa pagbilis ng inflation nitong Enero ang singil sa tubig, kuryente, LPG at iba pang petrolyo, renta sa bahay at maging ang serbisyo sa mga restaurants at accommodation.
Inanunsyo naman ng Department of Agriculture ang pagpapalawig ng rollout ng programang Bentem Bigas meron na sa Tawi-Tawi. Ayon kay Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Guevara, ang Tawi-Tawi ay mahalagang bahagi ng kanilang hangarin na tiyakin ang sapat, abot kaya at dekalidad na bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Sumuko sa National Bureau of Investigation ng NBI sa Cebu si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa na naharap sa kasong murder. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, nagpadala si Espinosa ng surrender feelers sa NBI Regional Office sa Cebu kaninang umaga. Kasunod nito, pinuntahan na at sinilbihan ng NBI ng warrant of arrest ng mayor. Kasamang inaresto ang dalawang kapwa-akusado ni Espinosa sa kasong murder. Naisailalim sila sa booking procedures at maaari namang naiharap na sa Cebu Regional Trial Court Branch 14 na nag-issue kahapon ng warrant of arrest. Nauna na sinabi ni Espinosa na bahagi ng politika ang kinakaharap niyang kaso. Si Espinosa ay tinukoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang drug lord. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ng mosyon ni dating Senator Bong Revilla Jr. na mailipat sa PNP Custodial Center sa Campo Crame sa Quezon City. Naharap si Revilla sa kasong malversation na walang piyan sa kaugnay ng flood control scandal. Nakasaad na walang basehan ang claims ni Revilla na mapanganib, may harassment o may banta sa kanyang buhay sa kulungan kung saan siya naroon ngayon. At dahil dito, mananatili si Revilla sa New Quezon City Jail Dormitory sa Payatas kung saan kasama niya ang iba pang akusado sa kaso. Kabilang si Revilla sa mga inaakusahan sa 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Bulacan. May nadiskubre naman ang Maritime Industry Authority o Marina na water assets na konektado sa mga personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Attorney Renato Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at Chairman ng Technical Working Group for Asset Recovery ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, kinabibilangan ang water assets ng mga boats o bangka at yate. Nagbigay-an niya sila ng listahan ng 140 personalidad at 350 korporasyon. Frozen na rin ang water assets o hindi na maibebenta pero maaaring nagagamit pa rin ng mga nakarehistrong may-ari maliban na lang kung makumpiska ng gobyerno tulad ng mga luxury vehicles umano ni dating Congressman Zaldico. Sinabi ni Paraiso na ang Anti-Money Laundering Council ang maaaring magbigay ng value ng mga sasakyan pero sa pagkakaalam niya, daan-daang milyong piso ang halaga ng yate. Ito ang Super Balita sa Gabi. Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Maging bayaning kapuso sa buwan ng mga puso, paano nga ba? Makilahok sa Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation sa February 7, 2026, araw ng Sabado. Ito ay gagawin sa Ever Commonwealth, Quezon City, ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pwede kang maging blood donor kung ikaw ay 18 hanggang 65 years old, may timbang na hindi bababa sa 110 pounds o 50 kilos. Nasa mabuting kalusugan para naman sa mga 16 at 17-year-olds na gustong magbigay ng dugo o mag-donate ng dugo, kailangan ng pahintulot ng inyong mga magulang. Para sa dagdag na katanungan, tumawag sa GMA Kapuso Foundation sa telepono bilang 8928-4299 o 8982-7777 local 9904 mula Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. 20 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi, labanan ng fake news, dapat totoo. Ako po si Joel Reyes Obel. Sa kalan po na Super Balita sa Umaga Nationwide at saksi sa Double B, kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa suportang ipinagkaloob niyo po sa amin sa taong 2025. Kaya naman ang Super Radio DC Double B ay number 1. Asahan po ninyo ngayong 2026 ang patuloy naming pagbibigay na serbisyo sa pamagitan ng paghatid ng totoo at tamang balita. Kayo ang aming lakas, mga kapuso. DC Double B, Super Radio.
Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Super Balita sa Gabi. Vice President Sara Duterte nanawagan na gawing prioridad ang kaligtasan ng lahat sa harap ng bantang pananalasa ng bagyong Basyang. Ang report mula po kay Rod Vega. Rod! Gawing prioridad ang kaligtasan sa gitna ng kalamidad. Ito ang laman ng video message ni Vice President Sara Duterte sa harap ng banta ng bagyong Basyang. Payo ng pangalawang Pangulo na tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyang gagamitin, maging ito'y panglupa, pangdagat at panghimpapawid. Payo pa ni Vice President Duterte, makinig sa Travel Advisory, babala ng Philippine Coast Guard, Pag-asa at Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang pagkakakuryente, pagkalunod at pagkasira ng bahay, pagbagsak ng mga debris ay epekto ng malakas na ulan ayon sa pangalawang Pangulo. At ito'y dahil naman na kahit lumabas na ang bagyo, ay merong pampag-ulan na maaari ding magpatuloy, na maaaring magdulot ng bagho ng lupa sa ilang araw matapos ang bagyo. Idinagdag pa ni Vice President Duterte na tinayo nila ang Office of the Vice President, ang Disaster Operations Center sa DOC para makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga mapipinsala ng kalamidad. Ang DOC ay laging handa sa pagtugon sa unang mga pagkakataon matapos ang kalamidad. Gihit pa ni BP Duterte na ang pagiging handa ay susi sa kaligtasan ng bawat isa at ang kailangan ay pagtulungan, manalangin para maiwasan ang trahedya. Ako, si Rod Vega ng GMA Super Radio DCWB, dapat totoo. Super Balita sa Gabi. Tuloy po tayo mga kapuso. Nilinaw ni Senate President Vicente Sotto III na hindi sila nagkasundo ni Senator Loren Legarda na mag-term sharing o maghatian ng termino bilang Pangulo ng Senado. Ayon kay Sotto, totoo na nagkasundo sila sa majority block na paupuin si Legarda bilang Senate President pero hindi ito tamang bansagan na term sharing dahil hindi naman nila paghahatian ng pamumuno sa Senado sa halos 3 taon nitong 20th Congress. Ang napagkasundoan umano ng majority block, paupuin si Legarda na Senate President bago matapos ang termino nito sa Senado sa 2028. Nagsimula umano ang ideya sa biruan at mayroon sa kanilang grupo na gustong magkaroon ng unang babaeng Senate President. Naihatid na sa huling hantungan ng mga labi ng pinaslang na police woman na si Master Sergeant Diane Marie Molianido at ng kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Ayon sa National Capital Region Police Office sa NCRPO, inilagak ang mga abo ng mag-ina sa Heritage Park sa Taguig City. Kaninang alas 11 ng umaga matapos ang isang misa na ginanap sa St. Joseph Parish sa loob ng NCRPO headquarters sa Camp Bagong Diwa. Binigyan parangal si Molianido sa pamamagitan ng misa at funeral march ng mga pulis. Naroon sa libing ang asawa ni Molianido na si Police Senior Master Sergeant John Molianido na tumanggap sa burial flag. Ang pinaslang na police woman ay naging kasapi ng Regional Personnel and Records Management Section ng NCRPO. Sa report ng pulisya, January 24 natagpuan ang bangkay ni Molianido sa Pulilan Bypass Road sa Bulacan at makalipas ang ilang araw natagpuan naman ang bangkay ng anak nito na si John Ismael sa isang calamansi farm sa Victoria, Tarlac.
Hinatulang guilty ng Quezon City Regional Trial Court Branch 99 ang isang babae dahil sa pagbibenta ng 11 buwang gulang na sanggol sa Facebook sa halagang 50,000 pesos. Ayon sa Department of Justice, inintensyahan ng korte ang akusado ng 6 na taong pagkakakulong. Sa bawat bilang para sa 2 counts na paglabag sa Republic Act 7610, child abuse. Nagpasok ng guilty plea ang akusado na umamin sa kanyang pagkakasala dahil sa sadya at illegal na pagbebenta ng sanggol sa isang social media group. Sinabi ng DOJ na nakipagtulungan ng prosecution panel sa PNP Women and Children Protection Center, gayon din sa mga social welfare officer para masiguro ang mabilis na pag-usad ng kaso habang inuuna ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Naglabas naman ang Land Transportation Office sa LTO ng show cause order para sa driver ng isang pampublikong jeep na sangkot sa viral video na kuha sa Cainta Rizal. Inilagay na rin sa alarm status ang sasakyan habang suspindido ng 70 araw ang lisensya sa pagmamaneho ng tsuper. Nahulikam na nag-counterflow ang driver hanggang sa bumaba mula sa jeepney at nagbitiw ng hindi maganda o nakasasakit na mga salita sa ibang motorista. Bukod dito, napansin na ang headlight ng nasabing pampasaherong jeep ay mukhang sira kaya kailangang ipakita sa LTO para sa inspeksyon. Pinadadalo ang driver at ang may-ari ng sasakyan sa hearing sa tanggapan ng LTO sa East Avenue sa Quezon City sa February 12 para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat makasuhan. Idineklara naman ang state of calamity sa bayan ng Bonggao sa Tawi-Tawi dahil sa malaking pinsalang dulot ng sunog sa barangay Lamyon. Sa ilalim ng nasabing deklarasyon, gagamitin ang 30% ng Quick Response Fund para sa pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng sunog. Nabatid na aabot sa 17.5 million pesos ang idinulot na pinsala sa private property, habang 18 million pesos sa mga pampublikong infrastruktura. Halos 1,000 bahay ang natupok ng apoy at nasa 670 pamilya ang apektado. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Gabi. Balikan po natin ang mga headlines. Bagyong Basyang inaasahang magla-landfall sa Surigao del Sur ngayong gabi o bukas ng umaga ayon sa Pag-asa. Preemptive evacuation isinagawa na sa Caraga Region at Negros Island. Kauna-unahang Oplan Kontrabaha Summit isinagawa ng Department of Public Works and Highways sa lungsod ng Maynila. Inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo nitong Enero 2026 tumaas sa 2% kumpara sa 1.8% noong December 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa na nahaharap sa kasong murder sumuko sa NBI Cebu. Senador Bong Revilla na nakadetine sa kasong malversation kaugnay sa flood control scandal mananatili sa Quezon City Jail Dormitory sa Payatas matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang motion na mailipat sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Mga yate at iba pang water assets sa mga sangkot sa flood control scam na diskubre ng Marina. Senate President Tito Soto itinanggi na may term sharing agreement sila ni Senator Loren Legarda. Pinaslang na mag-inang Molyanido inihatid na sa huling hantungan sa Taguig. Babaeng nagbenta ng 11 buwang gulang na sanggol sa Facebook sa halagang 50,000 pesos hinatulang guilty ng Quezon City Regional Trial Court. Tawi-Tawi nilagay sa state of calamity dahil sa sunog na tumupok sa 1,000 bahay sa bayan ng Bonggao. Inipon narinig ang kabuuan ng Super Balita sa Gabi. Ako pong inyong kapuso, Shirley Escalante ng GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ito po ang Super Balita sa Gabi. Inyong